Nagnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, or School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat, School on the Air on Coconut Production and Processing, mga serya ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang umaga po sa ating mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat, ng buong Rehiyon 12 at of course ng BARM. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Hana D. Sarmiento Giamad Pompong, Information Officer 3 ng ATI Region 12. At ako naman po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At itong programa po natin ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ng ating OIC Center Director na si Ma'am Shirley Valdea. Itong programang ito po ay inihahatid din sa atin ng sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority ng Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan po tayo tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa mga himpilan ng 99.1 Max FM Tacurong City at replay tuwing Sabado sa 105.1 FM Radio Natin Lebak. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Ayan, para sa ating mga official na greetings at mga question po natin, tandaan po natin ang ating official text line sa 0969-017-8136. That's 0969-017-8136. Ayan, alam po, excited na ang ating mga magniniyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo, kaya't simulan na natin ang ating programa. Noong nakarang linggo ay formal na nating naihatid ang ating mga training kits sa ating mga mag-aaral. Umikot tayo sa buong probinsya ng Sultan Kudarat, Ma'am Hana, para personal na ihatid ang mga ito. Yan, tama ka dyan, JL, no? Hindi lang yan. Dahil nung nakaraang linggo din po, no, kasabay nung pag-distribute natin ng kanilang mga radio sets, nagkaroon din tayo ng orientation. Of course, kapartner natin dyan yung ating mga municipal coordinators. Kaya alam ko, JL, ngayon excited sila, nakikinig using, no, gamit po yung mga nating mga radyo. Ayun. So, kumusta po kayong lahat dyan? Magandang umaga po uli sa ating lahat. On Coconut Production and Processing. Ayan, bago tayo opisyal na magsimula, Ma'am Hana, ay batiin muna natin ang ating mga kaniyog, no? Na mga nakikinig ngayon mula sa iba't ibang bayan ng Sultan Kudarat. Pinasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahangad. Ayan, may mga nakikinig tayo, Ma'am Hana, mula sa bayan ng Bagumbayan, Esperanza, Isulan, President Quirino at Colombio. And of course, Ma'am Hana, sa Sabado naman ay may replay tayo sa radyo natin Libak para naman sa mga participants at enrollees natin ng Libak at Calamansi.
Ayan, JL, na-miss natin ito, no? Last year, yung huling salang natin para sa School on the Air natin. And now we're back on air para pa rin po sa ating mga magsasaka at mga kaniyog dito po sa Rehiyon 12, specifically dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Hana. Kaya para formal na buksan ang ating programa ngayong araw, pakinggan natin ang mga mensahe ng mga katuwang natin na ahensya sa pagpapatupad nitong programa. Ayan, Ma'am Han, simulan na po natin ang mensahe mula sa ating ATI National Director ng Agricultural Training Institute. No? Walang iba kundi si Ma'am Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3. Palang araw sa bawat isa. Bago ang lahat, hayaan niyo po akong magpasalamat sa ating mga partners sa patuloy na implementasyon ng School on the Air o SOA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF. Nariyan ang Philippine Coconut Authority, mga lokal na pamahalaan, local media partners, maging ang mga implementing agencies ng CFITF. Maraming salamat po sa inyong kontribusyon at inisyatibo sa paglulunsad ng ating programang Panghimpapawid. Sa pagpapalakas ng pundasyon ng edukasyon at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, nagpapasalamat din po ako sa patuloy na suporta at dedikasyon ng mga magsasaka ng niyog o magdiniyog dito sa rehiyon at sa buong bansa. Nagsimula noong 2023. Ang School on the Air ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay, kundi patunay din ng ating patuloy na pangarap at layunin na mapataas ang antas ng kahusayan ng mga Pilipinong magsasaka. Nitong nakaraang taon, 13 School on the Air programs nationwide ang nailunsad ng Agricultural Training Institute o ATI sa pamamagitan ng aming regional training centers kasamang ating mga program partners. Sa kabuuan, umabot sa 7,140 ang farmer graduates ng SOA. Sa datos na ito, maipakita natin kung gaano kahalaga ang ating mga magsasaka ng niyog, ang paglilinang ng kanilang kakayahan at ang kanilang pagiging bukas sa pagtanggap ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya. Dahil dito, ang pagiging farmer graduate ng SOA ay hindi lamang tagumpay para sa inyong sarili, kundi patunay rin ito ng inyong hangarin na mapabuti ang industriya ng niyog at ang pangkalahatang sektor ng agrikultura. Dagdag pa rito, sinasalamin din ng datos kung paano ang distance learning, kagaya ng School on the Air, ay tunay na epektibo sa kanayunan. Kaya naman nararapat na mapaigting pa rin ang establishment ng mass media channels, maging ang mga infrastruktura ng internet para sa mas mapalawak pa ang saklaw ng kaalamang pang-agrikultura. Sa pangalawang taon ng programa, tiyak na mas marami pa ang maabot ng School on the Air na siyang daan sa pagpapalaganap ng mga makabagong kaalaman, partikular na sa Good Agricultural Practices o GAP for Coconut. Sa bawat magsasakang kasama natin sa programa, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagpapahalaga sa inyong dedikasyon at sipag sa pagpapalawig at pagpapalalim ng inyong kasanayan. Kayo ang aming mga bayani sa pang-araw-araw ng pagbibigay buhay sa ating bansa. Sa inyong walang sawang pagtitiyaga at pagmamahal sa inyong komunidad, tayo ay patuloy na nagtatamasa ng bunga ng inyong mga pagsisikap. Sa bawat araw ng paglalakbay tayo sa landas ng kaalaman, o sa bawat araw ng paglalakbay natin sa landas ng kaalaman, nagiging mas malapit tayo sa ating mga pangarap at adikain para sa masaganang bagong Pilipinas. Makakaasa po kayo na ang gobyerno, lalo na po ang kagawaran ng pagsasaka at ang ATI, ay patuloy na gagawa ng mga hakbang para sa pagpapalakas at pagpapabuti ng sistema ng distance education.
Patuloy din po kaming magsasaliksik at hahanap ng mga pamamaraan para mas marami pang magsasaka ang magkaroon ng akses sa edukasyon saan mang sulok o saan mang lupalop ng bansa. Bukod pa rito sa School on the Air, mayroon pa ring ibang mga training programs and activities ang nakahanay sa ilalim ng CFITF ngayong taon. Patuloy lamang po kayong makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, lalong-lalo na sa opisina ng Municipal Agriculturist at sa mga ATI Regional Training Centers na malapit sa inyo. Sa bawat hakbang ng ating ginagawa, tayo ay nagiging instrumento ng pagbabago at pag-unlad ng ating lipunan. Sa ating pagtutulungan, hindi lamang natin napapabuti ang sektor ng agrikultura, kundi nabibigyan din natin ng mas malaking oportunidad at pag-asa ang bawat magsasaka, bawat Pilipino at bawat henerasyon pang darating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay magiging makabuluhan sa inyo at sa inyong pamilya at komunidad ang mga aral na dala ng programang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Mabuhay ang mga magniniyog sa rehiyon at sa buong bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa ating pong ATI National Director. Walang iba kundi si Ma'am Remelin Recoter. And processing. And of course, kasama po natin ngayon live na live dito po sa Max FM Tacoroong City, ang ating pong OIC Center Director ng ATI Region 12. Ayan si Ma'am Shirley Beldea para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa ating mga ka-agri. Nandito na naman tayo ngayon sa pagsisimula ng ating School on the Air under Coconut. So with that, inaanyayahan ko ang lahat ng mga farmers natin na kung saan ay i-google na natin ang ating mga panahon upang sa teknolohiya ng pagniniyog. So sa ating pagsisimula, naway masaksihan natin ang iba't ibang technology na kung saan ito ay magbibigay sa inyo ng additional na income, production na kung saan ito ay makakatulong sa inyong mga pamilya. Sa ating 16 episodes, yes, okay. No? Huwag po ninyong kaligtaan na ma-miss nyo ang isang linggo, isang araw na kung saan iba't ibang technology ang ipapalabas at ipapahayag sa inyo upang umangat ang inyong kabuhayan. Ito po, si Shirley Beldea ng Agricultural Training Institute. Ayan, maraming salamat, Ma'am Shi. At mamaya-maya ay makakasama din po natin ang ating representatives mula sa Philippine Coconut Authority pagkatapos ng ilang paalala. Magniniyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan. At tayo po'y nagbabalik sa ating episode 1 o launching ng ating pong School on the Air on Coconut Production and Processing. At kanina po ay nakasama natin sa isang video message ang ating National Director na si Ma'am Engineer Remelin R. Recoter ng Agricultural Training Institute. And of course, live na nakasama natin kanina si Ma'am Shirley Beldea, ang ating pong OIC Center Director ng ATI Region 12.
At ngayon naman po, kasama po natin live na live dito po sa Max FM Tacurong City, ang ating pong Provincial Manager and Division Chief 1 ng Philippine Coconut Authority ng Sultan Kudarat. Representing our very own na pinaka-active at pinaka-dynamic na Regional Manager ng PCA Region 12. Walang iba kundi si Ma'am Emily Lorion. Ayan, nakasama po natin ngayon dito live na live si Sir Greg. At Sir Greg, ano pong mensahe po natin para po sa ating mahigit kumulang 500 na enrollee sa ating School on the Air program? Magandang umaga po sa mga coconut farmers ng Sultan Kudarat. No? On behalf sa PCA Regional Office 12 na pinangungunahan ni Miss Emily A. Lorion, Regional Manager 3 ng PCA Region 12. Ang PCA Sultan Kudarat and Region 12 ay umaanyaya po na makinig at tumangkilik sa SUA na pinangungunahan ng ATI po ng Region 12. Ayan, maraming salamat Sir Greg. At sa mga susunod na mga episode ay medyo mahaba-haba ang ating oras with Sir Greg, ano? Dahil siya po isa sa ating mga resource person sa ating School on the Air program. At magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan. Ayan, at tayo po'y nagbabalik sa ating episode 1 or launching at orientation sa ating School on the Air on Coconut Production and Processing. At bago tayo mag-proceed sa ating orientation, Ma'am Hana, ay batiin muna natin ang ating mga netizens sa Facebook Live, no? Ayan, nakikinig po mula sa bayan ng President Quirino, Sultan Kudarat, si Sir Prince Pakil A. Gialudin. Hello po sa iyo, Sir. Happy listening and watching. Ayan, talagang yung mga farmers natin, JL, ay techie na, no? Nanonood na sa Facebook Live, hindi lang sa kanilang mga radyo. Ayan, nakikinig po mula sa bayan ng Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Hello po dyan, Ma'am Rosalina Abelia. Ayan, I'm listening at Busok, Bagumbayan. Sabi po yan ni Ma'am Sally Memoria. Hello po dyan sa mga nakikinig mula sa Busok, Bagumbayan. And gusto ko rin pong batiin, good morning kay Ma'am Priscilla S. Lintag. Ayan, nanonood din live ang mga kasama natin mula sa PCA Region 12. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, shout out kay Ma'am Lordette, ang ating CFIDP focal person ng PCA Region 12. And nanonood din of course, ang ating mga kasama mula sa ATI Region 12, Sir Errol Chris Las Piñas. And of course, nanonood din sa ating JL si Michael Balayanan Kanday. Ayan, ang ating mga on-the-job trainees mula sa MSU Jensen and MSU Maguindanao ay nanunood at nakikinig ngayon mula sa ating opisina sa ATI sa Tantangan. Ayan, JL, no, sa Saturday pa ang replay natin sa Libak. Pero may mga enrollees tayo na nanonood na ngayon. Hello dyan kay Ma'am Judy Ann Becerra Rivera, watching po from Libak, Sultan Kudarat. Yan, ito yung kagandahan, Ma'am Han, ng ating School on the Air program dahil maraming paraan, no? Yes. Para matuto tayo. Hindi lamang sa radyo, kung hindi nila na-missed out nila yung ating lesson sa ating radio kasi live naman ito, ay pwede nilang balikan ang ating mga episode sa
sa Facebook Live. Nandyan lang po sa ating page ng Agricultural Training Institute Region 12. Yes, and we promise to make a playlist na lang, Yes. JL, of all the episodes para pag gusto nyo mag-review, pag nasa huling episode na tayo, no, Mabalikan nila balikan kaagad. nyo lang. Nasa playlist po yan ng ating Facebook page. Hello sa ating coordinator mula sa Esperanza, Mama Shamay Domingo. Yan, ang aga pa nila, Ma'am Han. Nag-group listening sila doon. Ang galing. Ayan, at Ma'am Han, dumako naman tayo sa ating mga guidelines and mechanics for our School on the Air program. Para mabigyang linaw natin ang ating mga enrollees. Though, yun nga last week, Ma'am Han, Yes. kasama sa ating pagbibigay ng mga training kits at radyo sa ating mga SOA enrollees ay nagbigay na din ng kaunting orientation ng Yes. ating mga kasamahan mula sa Agricultural Training Institute. Ito yung pinakabagong component ng ating School on the Air implementation, JL, no? Meeting our enrollees before Yes. the airing para mas ma-explain natin sa kanila ng maayos kung ano yung ini-expect nila para sa ating School on the Air. Exactly, Ma'am Han. Ayan, so simulan natin siguro sa objectives. Ano nga ba yung objectives, no, ng ating School on the Air on coconut production? Unang-una, no, we envision po sa ATI at the end of the implementation of the season-long SOA, no, ang mga participants natin or ang mga enrollees natin ay magkaroon ng knowledge, no, bagong knowledge on proper coconut production, processing, and marketing technology through our School on the Air program. Ayan. So, Ma'am Hana, pang-ilan na po ba ito na School on the Air program na pinapatupad ng Agricultural Training Institute? Ayan, for CFIDP this year, no, ito yung pinakauna nating School on the Air for this year under CFIDP. And last year, we have one in Sarangani. So for Yes. CFIDP, we have one in Sarangani last year. And this year, ay Sultan Kudarat naman po, yung napili nating i-prioritize for the School on the Air program implementation. But dahil sakop nga natin yung Region BARM, JL. Last year, nagkaroon tayo ng School on the Air sa Sulu. And this year, we prioritize naman yung Basilan and Tawi-Tawi. Ayan, so kabuuan na yung may tatlo tayong School on the Air. Next week ay atin pong ilulunsad ang School on the Air natin para naman sa mga magdiniyog ng Tawi-Tawi at Basilan Province. Yes. Ayan, Ma'am Han, dumako naman tayo. Paano ba natin napili ang ating mga enrollees sa ating pong programa sa School on the Air program? At sino ba sila? Anong mga bayan ba ang kalakip nitong ating School on the Air program? Ayan na, no, unang-una, JL, no, yung criteria natin sa pagpili ng ating mga enrollees. Of course, nagpatulong tayo dito sa ating mga municipal coordinators and sa ating partners sa Philippine Coconut Authority, Sultan Kudarat, and the PCA Region 12. Unang-una, must be a coconut farmer, no, talagang magniniyog mula po sa mga top coconut producing municipalities ng Sultan Kudarat. Ayan, so mamaya iisa-isahin natin kung sino-sino ba sila, no? And of course, must be a member of Coconut Farmers Organization or CFO and listed. No, ito yung pinaka-importante, listed po sa updated Department of Agriculture NCFRS or yung tinatawag nating RSBSA. RSBSA. NCFRS ay National Coconut Farmers Registry System. No? Ayan. Or Ayan. sa RSBSA. Yan. Kung wala pa naman sila, ang NCFRS, pwede naman kahit RSBSA. Yes. Basta ay magpapatunay na talaga silang ay isang magsasaka ng niyog. At isa pa, JL, dapat, no, yung ating mga SOA enrollees ay recipient na or nakatanggap ng suporta mula sa PCA. Yes, oo. Specifically yung sa kanilang seed distribution programs. And of course, Ma'am Hana, may access sa radyo or may access sa Facebook, no, Yes. para at kumbaga tawag dyan, ma-monitor nila ang ating pong programa. Kaya nga namigay tayo ng Yes, ng exactly. radyo. So walang rason na hindi makakarinig ang ating mga School on the Air enrollees dahil lahat sila ay nabigyan ng mga radyo, Ma'am Hana. And isa pa dyan, JL, dapat ay kayang mag-pledge, no, na kumpletuhin yung ating 16 episodes, 16 na episodes, sumagot ng ating mga quizzes at exams, no, at maipasa at least yung kanilang mga post-test. Ayan, magkano ba ang passing rate natin sa ating post-test, Ma'am Han, para makatanggap sila ng Certificate of Completion, especially during the graduation ceremony? 8 points?
Kung 10 ang question. Question, yes. 80% po. Yun, 80%. Ayan. Gusto ko lang mong batiin, watching from Malingon, from President Quirino, si Aladin Samidon. At good morning din po kay Ma'am Noraida Pendaton. Ayan, no. Banggitin natin yung mga munisipyo na kalahok dito sa ating School on the Air, Isa-isahin JL. natin. Ma'am Hana, isa pa din sa criteria bakit napili natin sila. Dahil sila yung mga top producing coconut no, na mga municipalities sa buong Sultan Kudarat. Ayan. So hindi kasi natin kaya lahat no, na ma-accommodate yung kabuuan ng mga coconut farmers sa buong Sultan Kudarat dahil napakarami nila. At 500 lang yung target natin. 500, pero yung enrollees natin, JL, ilan nga? Basta mamaya, titingnan natin kung ilan-ilan lahat. Yes, no? So mula sa Libak, Sultan Kudarat, meron po tayong 140 enrollees as of the moment, no? For Calamansig, meron tayong 152. From Bagong Bayan, meron po tayong 97. Esperanza, 70 enrollees. Isulan, 70 enrollees din po. President Quirino, we have 50. At ganun din po sa Bayan ng Columbio, meron po tayong 50 enrollees. For a total number of enrollees na 629. no? Ayun, actually, Ma'am Han, may ipapahabol pa daw yung mga coordinators natin. Pero yun nga, ay wala na po kaming maipamimigay na mga training kits, no? Pero kung ang purpose naman ay talagang matuto, no, libre naman po ang ating programa. At we can also provide certificate of completion sa kanila. Basta maibigay nila lahat-lahat ng mga kinakailangan para sa ating School on the Air program. Ayan, Ma'am Hana, bago tayo dumako naman sa susunod, gusto ko lamang pong batiin. Good morning po, watching from Barangay San Jose, President Quirino, Sultan Kudarat. Yan, paano po mapaparami ang bunga ng niyog po? Kasi po, kaunti ang bunga ng niyog namin. Ayan, kay Ma'am Vivis Dakanay Membrado. Hello po sa inyo. Tama po at nandito po kayo. Makinig po kayo tuwing Lunes at Huwebes, Ma'am Hana. Dito lamang po sa himpilan ng Max FM Tacorong City dahil po magbabahagi kami sa inyo ng iba't ibang teknolohiya para sa pagniniyugan. Abangan po nila yan sa mga susunod nating episodes. Nasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ayun, Ma'am Hana, ano ba ang ating mga methodologies? No? Ano ba ang gagawin natin para magiging successful ang pag-i-implement natin ng ating pong programa? Ito ang sigurado. Ayan, JL, isa-isahin natin yung mga methodologies natin sa pag-i-implement, pagsasakatuparan ng ating School on the Air dito po sa Sultan Kudarat. Unang-una, a script will be developed for each of the 16 episodes of the SOA CFIDP. Kami na po yun sa ATI 12 ang bahala, no? Of course, with our resource persons na talagang pinili po, hindi lang ng ATI kundi ng PCA para talagang maibigay po sa inyo yung tama at makabagong teknolohiya sa coconut production. Another one is the program will be aired through the identified partner radio stations. So ito na nga ang Max FM Tacorong. And of course, we have radio natin sa Libak, Sultan Kudarat. And kami po sa ATI, magsasagawa po kami ng regular signal monitoring para ma-ensure po namin yung extent reach ng mga radio frequency among the identified listeners. Hindi po namin to kayang ikutin every episode, pero naniniwala po kami na makakatulong sa amin through the our mga SOA coordinators po sa LGU. Tutulungan po nila kaming ma-identify yung mga listeners na hindi naaabot ng ating mga radio stations na naging partner natin for this SOA implementation. And of course, Ma'am Han, gagawa po din po tayo ng ating technical working group kung saan ng mga members po nito ay ang ating mga kapartner agencies katulad na lamang ng Philippine Coconut Authority Region 12 at Sultan Kudarat, and of course ang provincial government ng Sultan Kudarat through the Office of the Provincial Agriculturist. And of course, Ma'am Han, meron tayong mga na-identify na mga provincial and municipal SOA coordinators. And nagkaroon na rin tayo ng mga series of meetings, JL, with them. Para po sa pre-airing ng ating School on the Air.
And of course, Ma'am Hana, ang ating mga municipal agriculture offices will be tapped for the identification of target listeners and enrollees. And of course, with assistance mula sa PCA Region 12 and PCA Sultan Kudarat. And of course, JL, gagamit tayo ng Tagalog na as major na ating dialect dito sa ating School on the Air. But of course, pwede namang magbisaya yung ating mga resource persons. Especially sa ating mga resource persons para matranslate ng maayos po ang ating pong mga topics. But of course, may mga technical terms talaga na mahirap Tagalogin or mahirap i-translate into vernacular na talagang may mga term talaga na English words lang talaga. Yes. Pero i-explain naman na ang ating mga resource persons ng maayos kung ano yung mga ibig sabihin. Yes. At ang kagandahan ng ating text line, Ma'am Han, ay pwede silang mag-text kung ano ba yung mga local or common terms ng mga ganong term na hindi natin makayang matranslate into vernacular. And of course, magkakaroon tayo ng lecture proper, Ma'am Han. So since this is our first episode, wala po muna tayong lecture ngayong araw. Okay, so next episode po, on episode 2 natin, on Thursday will be our first lecture. Na mamaya, titingnan natin kung ano ba yung mga series of topics or modules na pag-uusapan natin. NJL, during the distribution of kits, mapapansin niyo po may mga pre-test po doon na form, Yun po yung isa sa methodology po ng ginagawa namin sa ATI, pagkakandak po, pag-a-administer ng pre- and post-test para makuha natin, mag-gauge natin yung knowledge gained ng ating mga participants. And nagkakaroon din tayo ng mga short quizzes every other episodes or every 3 episodes, JL, para makuha natin kung talagang nakikinig ba yung ating mga listeners, mga enrollees natin sa ating mga topics. Ayan. And of course, Ma'am Han, na mag-a-administer tayo ng 3 short quizzes, para mag-gauge yung learnings ng ating mga target listeners, So every after 4 episodes, Ma'am Hana, ay magkakaroon tayo ng short quizzes. Short lang naman, mga 5 questions, para matingnan natin kung talaga ba nilang may natutunan sila mula sa ating programa. Kakaroon din tayo ng mga monthly monitoring of participants' listenership. Sa katulong natin dito yung ating mga municipal SOA coordinators and of course yung mga provincial SOA coordinators. Yes. At dumako naman tayo, Ma'am Han, sa ating evaluation scheme. Paano naman po natin i-evaluate ang ating pong School on the Air program? Ayan, just like any training na kinakandak ng Agricultural Training Institute po, nagkakaroon kami ng mga evaluation scheme pagkatapos po ng evaluation ng resource person, pagkatapos po ng ating SOA episode. So, mag-expect po kayo ng sandamakmak na mga forms before our graduation ceremony. Magkakaroon tayo ng resource person or facilitator evaluation. Yes. This will be used to assess po yung performance ng ating mga invited resource persons at mga facilitators. And then magkakaroon tayo ng overall training evaluation. Dito po, be honest, because we value their feedback. Para mas mapabuti po natin yung mga susunod pang School on the Airs natin. To gauge naman po the performance of the different components of the SOA. Ano-ano ito mga ito? Yung radio stations na ginamit natin, our partner agencies, yung ating mga municipal coordinators. So, be very honest po with your evaluation of the course para po din ito sa future implementation ng ating mga School on the Airs. Ayan, Ma'am Han, At batiin muna natin saglit ang mga napakarami po nagpapa-shoutout. Ayan, watching from Calamansig, ang ating municipal SOA coordinator na si Sir Rino Berico. Ayan, and of course, watching from Bay Saripinang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, si Ma'am Lucy Del Barida. And of course, Ma'am, di pa po na on air ang radyo natin, Libak. Ayan, Ma'am Warlita Kapulot, magkakaroon po tayo ng replay dyan sa Libak. Kasi po ngayon, Ma'am, ay may ongoing na program na po ang ating radyo natin, Libak. Ngunit sa Sabado po ay re-replay po natin ang ating pong programa for 2 hours, 9 to 10 and then 10 to 11 a.m. At ang kagandahan lang nito, Ma'am, dahil pwede po kayong makanood at makinig sa ating pong Facebook Live. So, anytime pwede nyo pong balikan ang ating mga episodes. Ayan, JL, nagpapabati din watching from Kinayaw, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Way Lanza Verjom. And may mga nagpapabati dito from Baguio City. Wow.
Sina Marnil Del Monte, nasa Baguio City daw. Baguio City, Tupi, South Ayan, Cotabato. watching din from SG. Yes. Saang SG kaya ito? SG Farm. Akala ko naman Singapore. Ayan, hello Jovi and the rest of the team ng ATI Region 12 no, na nagkakaroon ngayon ng training on report writing. And of course, Ma'am Han, ano-ano ba yung mga output natin for our School on the Air program? Ayan, unang-una dyan, JL, no, magkakaroon tayo ng Koko Usap Tayo. Ito yung maximum of 40 minutes na lecture. Ito po yung pinaka-meat, pinaka-karne ng ating ng ating talakayan. Pinaka-ulam. Pinaka-ulam ng ating School on the Air. Dito po tatalakayin ang ating mga invited resource persons mula po sa PCA, ATI, PhilMec, PCIC at iba pang mga implementers ng CFIDP. Yung mga topics po na talagang pinili with PCA na talagang makakatulong doon sa ating mga enrollees na mapataas ang kanilang produksyon ng coconut dito po sa Sultan Kudarat. And of course, Ma'am Han, meron tayong Koko Tanong. Ito na may segment po natin na ang mga listeners natin ng ating mga enrollees, pwede silang magtanong sa atin. No? Kung ba meron silang mga topics na hindi masyadong na-gets or meron silang mga problema sa kanilang mga niyugan na gusto nilang i-address ng ating mga resource persons, no? Kasi may mag-i-invite po tayo ng mga experts at subject matter specialists, no, sa iba't ibang modules at topics po natin. But overall, Ma'am Han, ano nga ba yung talagang maging goal at main output ng ating pong programa? Ang pinaka-goal po talaga natin dito ay magkaroon ng 500 or more, no, na knowledgeable coconut farmer graduates mula po sa Sultan Kudarat na well-versed, no, in discussing the coconut industry in the Philippines, production of high quality coconut, no? And yung ma-discuss nila yung mga effects ng impact at effect ng climate change sa coconut production. Na kaya na rin nilang mag-discuss, JL, no, ng financial management and strategies, processing, marketing, trading in the coconut industry. So yun talaga yung pinaka-goal natin para sa School on the Air na ito. Ayan. So ngayon, Ma'am Han, medyo onti na lang yung oras natin. Pero pasadahan lang po natin ang ating mga topics or schedule of activities, no, for our 16 episodes ng ating School on the Air program. So ayan, so narito po ang ating mga schedule of activities na para po na inihanda po namin para sa inyo. Yan, simulan po natin dito. Of course, sa ating pong episode 1, no, ngayong July 8, 2024, nagkaroon po tayo ng SOAC on Coconut Production Airing and Orientation. And of course, kanina nakasama natin ang ating mga directorates, ang ating National Director, si Ma'am Remy, ang ating pong OIC Center Director na si Ma'am She, and of course, ang representative ng ating pong Regional Manager ng PCAir, Philippine Coconut Authority Region 12 na si Ma'am Emily Lorion. Kasama po natin ngayon, live na live dito sa Max FM, ang ating pong PCA Provincial Manager na si Sir Greg, and of course, ang ating pong SOAC Provincial Coordinator na si Ma'am Pinky Ramos. Yes. No, yan ang episode natin today, JL. On July 11, no, dahil ginawa nating 2 episode kada linggo ito, JL. So, ngayon pong Huwebes, no, ang ating second episode, dito na po magsisimula yung lecture proper, no. Dito magkakaroon ng 40-minute na meet talaga ng ating School on the Air. Ang topic natin ngayong Huwebes, 10 to 11 a.m. pa din po, ay ang Module 1, Coconut Industry Situation in Sultan Kudarat, Overview of Coconut Farmer Industry, Development Program and Support Services of the Implementing Agencies. No, so tatalakayin dito kung ano nga ba ang estado ng coconut industry, industriya ng coconut, ng niyog dito po. Sa Sultan Kudarat, ang tatalakay po niyan ay walang iba kundi si Sir Greg. Babalik po si Sir Greg ngayong Huwebes. Si Sir Greg Araliaga, ang Division Chief 1 po ng PCA Sultan Kudarat. Yes. And of course, for next week, para sa ating episode 3, that will be on July 15, 2024. Dito naman ay pag-uusapan natin ang coconut varieties, no? Ang mga PCA recommended coconut varieties, Ma'am Han. Dahil may mga rekomendadong variety, hindi lamang ay nahulog ito at tumubo, ay tatanim na natin. Ito na yun. Ito na, no? So hindi po, no? May mga rekomendado tayong variety na talaga namang resistant sa mga peste at resistant sa mga sakit ng niyog. Makakasama natin dyan, Ma'am Han, ang Division Chief 1 ng PCA sa NCSPC
NCPC or National Coconut Seed Production Center mula sa Aroman, Carmen, Cotabato na si Sir Arnel Toraha. Ito ma'am, napakarami nilang matututunan dito dahil talagang very well versed ang ating resource person pagdating sa iba't ibang coconut varieties na rekomendado ng PCA. Ayan, on July 18 naman JL, episode 4 natin, magbabalik si Sir Arnel Toraha. Mula pa din po yan siya sa PCA NCSPC sa Aroman, Carmen. Ang i-discuss naman sa atin ay yung Module 2, Good Agricultural Practices or GAP for Coconut. So unang-una dyan ay yung site selection and management and yung mother palm selection and seed nut selection. And of course, Ma'am Han, dumako naman tayo sa ating 5th or pang-5 episode natin on July 22, 2024. Dito, Ma'am Han, pag-uusapan naman natin dito ang coconut hybridization. Yes. Ito yung call talaga ng PCA under the CFIDP-JL, no? Ayan. So sa mga listeners natin ngayon, sa mga enrollees natin, nakarinig na po ba kayo nitong coconut hybridization program, no? Or ano ba yung mga hybrid na mga coconuts natin at paano ba nagiging hybrid ng isang niyog? So yan, pag-uusapan natin yan with Sir Arnel Toraha, ang ating pong Division Chief 1 ng PCA NCSPC mula sa Aroman, Carmen, Cotabato. Ayan, on our 6th episode sa July 25, Module 2 pa din po, no? Integrated Nutrient Management. Isa ito sa napaka-importanting topic sa coconut production, JL. At ang kasama natin dyan, ang ating Provincial SOA Coordinator ng Sultan Kudarat and Acting Senior Agriculturist, Ma'am Pinky Ramos. Yes, excited ako dyan, Ma'am Han, dahil parang pang-nutrisyon, no? Yes. Para po sa ating overall health ng ating mga niyog. And of course naman sa episode 7 natin, that will be on July 29, 2024, ay pag-uusapan naman natin kung pinag-usapan po natin ang pamamahala ng sustansya, Ma'am Han, importante din na malaman natin ang integrated pest management o pamamahala ng sakit at peste sa ating mga niyog. Ano-ano ba yung mga common coconut pest? Dahil napakaraming mga peste, Ma'am Han, At i-discuss lang po natin yung mga common dito sa Sultan Kudarat. Paano ba nagkakaroon ng peste at sakit at paano ba ito maagapan? Yes. Yan. Makakasama naman natin dyan ang ating PDO3 ng PCA Region 12, no? Mula po sa Regional Office. Kasama natin dyan si Ma'am Jennicar Gallego. Yes, the one and the only. No, on August 1 naman, episode 8 natin, kasama natin dyan si Sir Jesus Dakaya, ang Agriculturist 2 ng PCA Sultan Kudarat. Ang topic natin dyan, JL, ay Harvest and Post-Harvest Management of Coconut. So, ayan, harvest na tayo kaagad, no? Yes. Oo, dahil marami pa tayong topic na kailangang i-discuss under the SOA. And of course, Ma'am Han, for our episode 9, that will be on August 5, 2024, pag-uusapan naman natin ang production of good quality copra. No, kasi ngayon, Ma'am Han, ay may incentive daw especially para sa mga quality copra, good quality copra. Sino makakasama natin dyan? Makakasama natin dyan ang ating manager mula po sa Cargill, Philippines. Sila ang isa sa mga, kumbaga, malaking buyers ng ating mga copra dito po. At nagsiset ng standard. Yes, nagsiset ng standards dito po sa Region 12. At hindi lamang sa Region 12, Ma'am Han, sa buong bansa, no, nangunguna din po sila in terms sa pamimili ng mga copra mula po sa ating mga magniniyog. Makakasama natin dyan ang kanilang Sustainability Manager na si Ma'am Vivian Nacion. And on August 8 naman, episode 10, module 4, makakasama natin dyan si Ma'am Lordat Estanio ng PCA Region 12. And of course, sasamahan siya ni Sir Reginald, tama ba? Reginald Dalmasio, ang Coconut Development Officer ng Libak, Calamansig. So, ang topic natin dyan ay Farm Diversification Intercropping with Coffee. No? So, isa itong exciting talagang topic under our SOA module. And dumako naman tayo sa episode 11 natin, Ma'am Han. That will be on August 12, 2024. Makakasama naman ulit natin si Ma'am Jennicar Gallego, ang PDO3 ng PCA Region 12. At pag-uusapan natin ang Module 5, ang Farm Animals Integration, no? Dahil, Ma'am Han, hindi lamang tayo dapat nakafocus sa monocropping, coconut alone lang. Dahil po ay mas mainam na meron din tayong naka-integrate na mga tanim at naka-integrate na mga hayop, Ma'am Hana. So pag-uusapan natin ang coconut poultry, coconut small or big ruminants, and coconut dairy na integration. Ayan, ako
personally excited ako sa topic nito, JL, no? On August 15, episode 12, no, i-discuss sa atin ni Ma'am Micheline Garcia, CPRO ng PCA Region 12, ang coconut processing technologies na food, no? Food, cocoa sugar, coconut vinegar, VCO or yung ating tinatawag na virgin coconut oil, coconut water at nata de coco. Ayan, no? Ayan. Coconut processing na ang ating pag-uusapan. Parang na-excite din ako dyan dahil pagkain naman, Ma'am Han, no? So, yun ang ating mga food products out of coconut. At sa August 19 naman po, episode 13, ito naman ang mga non-food products natin. Makakasama natin din si Sir Jezreel Tangunan, ang Regional Technical Staff ng PCA Region 12. At pag-uusapan natin ang coconut processing technologies ng non-food products. Paggawa ng coconuts na mga iba't ibang coconut native na mga products natin. Ayan, sa episode 14 and 15 natin, JL, no? Oo, ayan. Episode 14 and 15, medyo mahaba-habang topic kasi ito, kaya 2 episode. Ang topic natin dyan ay coconut farming as a business or cocopreneur, no? Hindi lang pwedeng produce lang tayo ng produce. Dapat talaga ay kumikita, no? Nagiging business men yung ating mga coco farmers. So, ang topic natin na coconut farming as a business ay i-discuss sa atin ng walang iba kundi ang municipal agriculturist ng 2P South Cotabato, si Sir Rogen Agustin. Yes, exactly. And Ma'am Han, for our last episode ng ating School on the Air program, that will be on August 29, 2024, or episode 16, babalik tanaw tayo. Magbabalik tanaw tayo sa ating mga nakaraang episodes. Kumbaga, magre-recap tayo, Ma'am Han, para ma-refresh ang ating mga SOA enrollees, especially sa pagsagot ng kanilang post-test, no? So, ayan, Ma'am Han, and of course, magkakaroon tayo ng announcement for graduation ceremony. So, ibig sabihin na after po ng 16 na episodes po natin, magkakaroon po tayo ng mass graduation ceremony. So, lahat po ng mga enrollees natin ng ating School on the Air program ay magtitipon-tipon sa isang napakalaki at ingranding activity. Ito yung pinaka-exciting na part actually ng ating SOA implementation. Always, JL, no, kahit saan mang parte ng Region 12 at FARM, yung ating mass graduation ceremony kung saan yung magkakaklase sa ating SOA from different LGUs, from different islands, no, ay magkikita-kita para sa ating graduation ceremony. So kung excited po kayo, mas excited po kami sa ATI. Yes. At ngayon, Ma'am Han, pasadahan naman po natin at bigyan po natin ng taos-pusong pasalamat ang ating pong mga partners sa School on the Air program natin. Simulan po natin sa bayan ng Lebac, Sultan Kudarat, ang ating pong SOA coordinator na si Ma'am Novelyn Castillo. Hello, Ma'am Nov, sa mga nakikinig at nanunood ngayon. And of course, walang sawang suporta ng kanilang butihing Municipal Mayor, Honorable Frederick F. Celestial, at of course, Ma'am Han, ang talagang napaka-active, no, na Municipal Agriculturist ng Lebac. Walang iba kundi si Sir Rene L. Sanchez, MPA. Ayan, for bayan naman ng Calamansig, no, we thank you so much, Sir Reno Berico, para sa 152 and more enrollees, no, na na-facilitate ni Sir Reno po doon sa Calamansig, Sultan Kudarat. And of course, dahil yan sa suporta ng ating Municipal Mayor, Honorable Joaquin Concha, and of course, ang very active at partner natin mula po sa bayan ng Calamansig, si Sir Emmanuel Albano, ang kanila pong Municipal Agriculturist. At tumako naman tayo sa bayan ng Bagong Bayan. And of course, they have 97 or more or plus enrollees. With their SOA coordinator, talaga namang kapartner natin sa ATI, especially sa Techno Gabay program, ang kanilang FITS manager, Ma'am Lochi Lorania. And of course, ang kanilang municipal mayor, none other than Honorable Ma'am Jonilet E. De Pedro. At sa kanilang supportive na municipal agriculturist, maraming salamat, Sir Emmanuel L. Asug. And for Esperanza naman, JL, talagang matagal na nating kapartner itong si Ma'am Shamay Domingo, no, sa mga previous SOA pa natin with other commodities. Mula po sa bayan ng Esperanza, thank you so much, Ma'am Shamay Domingo, with 70 enrollees mula po sa bayan ng Esperanza. Thank you so much po sa ating Municipal Mayor, Honorable Charles Frederick Plotenia, and of course, ang ating friend mula sa OMAG, no, ng Esperanza, Engineer Christopher Dable, ang kanilang municipal agriculturist.
At tumako naman tayo sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat with 70 enrollees, no? We have here our SOA coordinator, si Ma'am Ana Rose Durias, and of course supported by our Municipal Mayor Honorable Marites K. Palyasige. And of course, ang ating municipal agriculturist none other than Sir Roger F. Villagracia. Yan, gusto din nating magpasalamat kay Sir Dominic Jude Tolentino mula po yan sa President Quirino. Sila yung ating partner doon, no? With 50 enrollees. Thank you so much, Honorable Mayor Maria Katrina Buena Sandigan, no? And of course, ang ating Municipal Agriculturist Engineer Onofre Asuncion. At ang panghuling munisipyo natin, Ma'am, na kalahok at partisipante sa ating School on the Air program ay walang iba kundi ang munisipyo ng Columbio, Sultan Kudarat. With 50 enrollees, ang ating SOA coordinator naman dito at kapartner din natin sa ating Techno Gabay program, ang FITS manager nila na si Sir Cedric P. Kasan. And of course, ang ating napaka-supportive them na Municipal Mayor Honorable Tondato Mangunadato at ang ating kaibigan. Favorite kaibigan. Ang President ng LEMCAP, no, ng Region 12. Walang iba ang ating Municipal Agriculturist ng Colombio, none other than Sir Hector Ang batang-batang Hector Nidoy. Yes, exactly. Ayan, na-cover na ba natin lahat-lahat, Ma'am? Ang bilis ng oras, Jay. We only have one hour. 1 minute na lang ba? May oras pa tayo. Medyo pwede pa tayo mag-overtime ng kaunti dahil medyo nalit tayo ng kaunti kanina. Ayan. Sige. And of course, uulitin lang natin, Ma'am, ng ating pong programa ay mapapakinggan sa 91.1 Max FM, Tacorong City, nasanay eh. And of course, ang replay po natin tuwing Sabado po yan, Ma'am, sa bayan po ng Lebak, no? Para po sa ating Lebak at Kalamansig, that will be on Saturday, 9 to 11 a.m. Radyo natin, Lebak. And JL, wag nila kalimutan, no, ang ating text line for your greetings and queries. Pwede po kayo mag-text sa 0969-017-8136. Ulitin ko po, 0969-017-8136. Ayan, so baka may mga katanungan ng ating mga SOA enrollees, Ma'am. Pwede po kayong may time naman po tayo na kaunti pa na naiiwan. Pwede po kayong mag-chat, mag-comment, or mag-text sa ating official text line, no? That's 0969-017-8136. At kanina pa pala, Ma'am, ang daming nagte-text. Sige, babasahin lang po natin at pasadahan natin ng kaunti. Ayan, good morning po. Nakikinig from Sampao, Isulan mula po sa 5749 na number. Good morning po, Ma'am. Si Marianel Magente po ito ng Busok. Busok is Bagong Bayan. No? From 3290. Bagong Bayan, no? Feeling ko lang. Correct as if we are wrong po. Tama, Bagong Bayan. Ayun, Bagong Bayan. Ayan, good morning. Listening with SOA enrollees via Max FM Tacorong from Isulan. Ayan, si Ma'am Ana Rose Durias, ang ating SOA Isulan coordinator. Maraming salamat po. Ayan, sa mga magpapaabot pa po ng kanilang mga greetings or comments or questions, maaari po kayo mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. Ayan, dito naman, Ma'am, sa ating Facebook page, watching from Sinalukay, President Quirino. And watching from President Quirino pa rin na Sinalukay, si Ma'am Melanie Dumali. And we have Ma'am Maria Teresa Laya. Hello po sa inyo. Happy watching and happy listening. And of course, from Colombia, good morning, sir. From Noraima Mosali, Masulot. Ayan, meron din nagpapabati watching from Bay Saripinang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Jomar Lampedario. And of course, meron pang nagpapabati dito, JL. Ayan, nanonood pala live si Sir Rino Berico. Same Kalamansig po. Okay. Thursday pa daw. Okay. So, ayan. So, Ma'am Han, parang wala na tayong oras. Nakatingin na sa atin yung technical team. Late na tayo. Overtime na tayo. Overtime na. Sige po. Tapos na nating mailahad ang programa ng School on the Air program. At Ma'am Hana, personally, I'm excited sa mga susunod na episode natin. Dahil gaya ng nabagit natin kanina, iba't ibang mga topics, iba't ibang mga teknolohiya ang pag-uusapan natin kasama ang iba't ibang tagapagsalaysay o ating resource persons.
Ayan again, official text line po natin for greetings and queries 0969-017-8136. Like and follow po our social media accounts sa Facebook, Agricultural Training Institute, Region 12, and of course yung PCA Region 12 din po na page. Follow us sa Instagram and Twitter at ATIRTC12. And para naman sa karagdagang kaalaman, maaari po kayong bumisita sa aming website. And of course, kung gusto nyong matuto ng iba't ibang mga teknolohiya sa agrikultura at pangingisda, maaaring bisitahin po ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Yan. And wag po natin kalimutan yung schedule natin ng SOA, no? Magpa-alarm po kayo, baka makalimutan ninyo, no? Yes. Every Monday and Thursday, 10 to 11 a.m. Saan po yan mapapakinggan? 91.1 Max FM, Tacurong City. And meron po tayong replay every Saturday, JL, 9 to 10 a.m. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. 9 to 11. Ay, 9 to 11 a.m. Yes, kasi 2 oras yan. Yes, okay. Tama pala kasi isang episode lang. 105.1 FM, radyo natin, Lebak. Ayan, gusto ko lamang batiin, Ma'am Han, very quick lang, no? Si Ma'am Werlita Capulot, thank you, sir. Shout out from Lebak Coconut Farmers. Wow, ang daming nanonood mula sa Lebak, JL. Yes. Ang worry ko nito, Ma'am Han, parang hindi na sila makikinig sa replay. Pero wag naman po, no? Kasi sayang yung oras natin sa radyo natin, Lebak. Dahil para po yan sa inyong lahat. And I think, Ma'am Han, hindi naman lahat ay nakakapag-Facebook, no? So, antabayanan nyo po ang ating replay po sa Lebak. That's 105.1 FM, radyo natin, Lebak. And of course, Ma'am Hana, ay happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong week. Happy birthday po sa inyong lahat. And of course, sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3. Sa ngalan din po ng ating Deputy Director Antonieta J. Arceo. Ang ating Officer in Charge ng Information Services Division, Sir Joven Calasagsak. We also would like to thank, no, sa ngalan din ng ating Sultan Kudarat Provincial Governor, Honorable Dato Pax Ali Manguda Dato. And of course, sa ating active na Provincial Agriculturist ng Sultan Kudarat, Ma'am Estela Haligado. Ating ATI RTC 12 OIC Center Director, Ma'am Shirley Beldia. And of course, sa ating PCA Region 12 Regional Manager, Ma'am Emily Lorion. PCA Sultan Kudarat Provincial Manager, Sir Greg Aliaga. ATI Region 12 CFIDP Focal Person, Engineer Chofilo T. Humawan. And the PCA Region 12 CFIDP Focal Person for Strat Communications, Ma'am Lordette Estaño. And of course, para sa ating next episode next week, no? That will be on July 11. Ngayong week. Not next week. Nasanay kasi kami sa tigi-isang episode per week, no? So that will be on July 11, Thursday o Huwebes, no? Our episode 2 from 10 a.m. to 11 a.m. Pag-usapan po natin ang coconut industry situation sa probinsya ng Sultan Kudarat at iba't ibang programa at serbisyo mula po sa CFIDP. At makakasama natin si Sir Greg Araliaga, ang Division Chief 1 ng PCA Sultan Kudarat. At ayan po, hanggang sa muling episode ng ating School on the Air program on coconut production and processing. Ako po si JL Oman. At ako naman po si Hana Digyamad Pompong na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Coconut production and processing. Masaganang kokobuhayan. At yan ang masaganang kokobuhayan. School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.